Naghahanap ka ba ng 125 na sisi na motor? Mura, maporma, at higit sa lahat, sulit. Ito naman ang bagong Kawasaki Brasky 125. Ito ay gawa ng Modenas. Baka ito, trip nyo to. At ito naman ang bagong labas na 125cc ng Euromotor. Ito ang EZ125 EFI. Sa tingin nyo, ito ba ang mas sulit sa inyo? Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can't do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle. I'm about to take off. Never gonna stop till I'm chilling at the top. Yeah. No, I'm about to take off. Never gonna stop till I'm chilling at the top. Yeah. So get out my way. I'm here to stay. You can try another day. Yeah. So, yun ang mga best, no? Marami nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 76,500 pag kinuha nyo ng cash. At syempre, yung down payment at installment nila, ilalagay ko na lang din dyan para at least meron kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng installment or hulugan. So, ayun, sa tingin nyo, ano nga ba? Sulit nga ba? So, comment nyo naman yan sa baba para at least mapag-usapan natin, lalo na yung mga nakagamit na neto. Ayos na ayos yan. So, yun ang mga best, no? Sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 68,900 pag kinash nyo. At ipapakita ko na lang din dyan yung kanilang installment at down payment kapag kumuha kayo ng hulugan. So, actually, nakikita nyo naman siya. Nandiyan sa gilid, diba? Pero yun na nga, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Comment nyo naman yun sa baba para at least sa lahat ng mga nakagamit na neto or yung owner na neto, i-share nyo naman dyan sa comment section yung mga experience na ginamit nyo itong motorcycle na to. So, ano, sa tingin nyo, sulit nga ba to? Ayos na ayos siya. So, ayan, hindi na to unang upo, pero upuan pa rin natin. Itong Kawasaki Modenas Brasky 125 side stand muna natin. Kaya nagtsura niya. So, medyo mataas lang yung floor. Baba natin konti. Ayan. So, check ko lang kung nasa angle pa rin tayo. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand tayo. Okay. So, 5 to ang aking height. Yun, no. Medyo mataas siya. Naka-tiptoe tayo. Pero, magaan naman yung motorcycle. Kapag naitayo nyo na all goods naman na siya, pwede na tayong umusad dito. Ganyan ang itsura natin kapag nagra-rides na. Ayan. So, meron pa rin naman tayo rito ang malawak na legroom. Pwede tayo maglagay dito sa bully board niya ng mga gamit na anything na pwede nating dalhin sa rides, di ba? Sa kanyang shock, maganda yung shock. Sa likod, maganda rin. Okay? So, mas maganda siguro kung si Modenas is magpa-test ride din. Hindi kasi natin to na test ride eh. Last time na sa makina Moto Bazaar kasi sobrang dami nag-test ride tapos medyo busy rin tayo nun. Pero ayun, sana mabigyan tayo ng medyo long review. Diba? Para dito sa motorcycle na to. Pero yun nga, para doon sa lahat ng mga nagbabalak na kumuha ng ganitong motorcycle, available sa mga Maverick Racing branch nila, no? Maverick Racing Factory branch, lalo na dito sa may Baliwag branch, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Pwede nyo kontakin yung kanilang branch para at least direct na kayo sa kanila na mag-inquire. Okay? Ayos na ayos yan. So, center stand natin kasi kanina gusto kong malaman kung madali lang din siyang i-center stand. Yan. Sobrang smooth lang. Ayos. So, yun na nga. Upuan natin. Itong unang upo. Okay? Unang upo ng dito sa Euromotor EZ1255. So, side stand muna natin. Medyo hindi nga pala pantay yung ating floor dito, no? Kasi mataas masyado dun sa harap. Pero yun na nga, side stand natin. Yan, ganyan yung tsura niya kapag naka-side stand. So, 5 to ang aking height. Yun, no? So, mababa pa rin naman siya kahit
Ayan, flat tayo dito. Ayan, pantay na pala. Pantay pala siya. Ayan, sobrang ano tayo rito. Flat natin. Okay? Talagang hindi tayo masyadong hirap dito. Hindi naman tayo masyadong tingkayad. So, kayang-kaya nating i-manage. So, yung kanyang turning radius, malawak din. Sobrang lawak din yan. And then, aluwag pa yung space natin dito. Yung legroom natin, meron pa tayong space. Spacious din yung ating gulay board. Ayan. So, pag maglalagay tayo ng mga gamit, pwede pa tayo dito. And then, ayan, sa shock naman niya, ganda yung shock, oh. Diba? Yung sa likod. Ayan, medyo matigas, pero sakto yan kapag nagbabanking-banking tayo para at least hindi tayo alangan, diba? So, yun yung kagandahan niya. So, ayan, maluwag pa rin yung space natin dito sa OBR. So, kapag meron tayong mga iaangkas pa, or yung bata, di ba, pwede tayong mag-angkas dito. So, ayan, sa tingin nyo, no? Sulit nga bang ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan sa baba para at least, di ba, sa mga nakagamit na nito, may share natin dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Speaking sa mga gustong bumili, pwede nyo kontakin yung Mitsubishi Pulilan branch sa kanilang Facebook page or kontakin nyo yung number nandyan sa screen nyo. Or pwede nyo akong message para at least ma-assist ko kayo. Ayos yan. So, center stand natin. Kung gaano nga ba siya ka... Okay, center stand. Ayan. Napakagaan ng motorcycle. Ayos. So ayun na nga, pagdating dito sa taas, maganda yung kanyang combination. Meron tayong parang carbon fiber finish, matte finish na kulay gold, and then glossy black, and then meron tayong Modenas dito. Kasi nga, gawa to ng Modenas and then assembled by Kawasaki. Yun siya. Okay, parang Bajaj, 'di ba? Gawa siya ng Bajaj and then assembled ng Kawasaki. Ganun din 'yon, Modenas. Okay, Modenas yung pinaka talagang distributor na ito or yung gumawa, yung model niya. Okay? So, pagbaba natin, meron tayong glossy, matte, and then matte ulit, and then kita niyo yung itsura na ito. Ang daming pakanto, ang daming mga pa-curve na design, meron siya mga lining at ma-appreciate mo talaga kapag matte finish kasi pag natatamaan siya ng sikat ng araw, nakikita natin yung shadow. Ayan. So, meron siya mga design na ganito. May maliliit siyang details, may M-shape, diba? Meron din siya mga design na ganito. Oh. Ma-appreciate mo yung mga ganyan eh. So, sa decals niya, minimalist lang. Maganda yung kanyang datingan. Sumasabay dun sa kulay ng kanyang fairings. Okay, meron siyang kulay orange, gold na faded na kulay black na yan. Dito rin, sa ilalim. Okay, may Brasky, may Modenas, may 125. Fuel injection na nga rin pala ang isang to. Okay, so sa kanyang headlight, meron tayo ritong LED. And then, meron tayong park light, signal light naman dito sa taas. Pagbaba natin, maangas yung datingan. Meron tayong parang carbon fiber finish dito. Ayan. So, sa kanyang front fender, maganda rin yung itsura, flexible. Maganda yung kanyang plastic na ginamit. And then, meron din tayo ritong decals na kulay black, orange, and faded na kulay black. Ayan. So, naka-telescopic fork, naka-dual path caliper tayo rito, naka-single disc brake. Maganda rin yung kanyang mugs, kulay gray na glossy. And then, yung kanyang size dito ay 80 by 90 by 14. Tubeless na rin. At kagandahan dito, Maxxis na yung kanyang tires. So, ito yung mga sabihin na natin medyo mahal na pag Maxxis, pero matagal bago siya mapudpod, 'di ba? So, sulit yung pera natin dito. Ayan, meron tayong gulay board dito. Andun pa rin yung ating battery. Tapos hindi siya madulas. Ganyan yung datingan natin. Side stand, wala tayong kill switch dito. Sa kanyang panel gauge, naka analog type tayo rito. And then meron tayo rito maliit na digital. Ayan, speedometer. Yung kanyang pag naka high beam, engine check, signal light. Okay, tapos yung Modenas logo, meron tayo rito. Sa mga switches niya, sumasabay din naman sa mga competitor na ito, no? Katulad ng Honda. Ayan, 'di ba? Sumasabay din naman ang mga switches na meron siya. Meron tayong hazard switch. At ito nga pala ay naka-automatic on na kapag naka-start or naka-on yung engine. Electric starter. Yung kanyang grip makapit din, tsaka mataba. And then yung ating lever dito, malapad din, tsaka smooth lang. Tapos makapit and then mababaw yung ating throttle. Ayan. Dito naman sa side, meron tayo ritong high and low,
wala siyang flasher or passing light. Meron tayong busina, signal light, and yung kanyang grip makapit din, then mataba. Ay, tapos yung lever natin dito malapad din siya. So, meron din tayo rito USB charging port. Ayan, no. So, sa mga mahabang long ride, no? Sa mga long ride natin, pwede tayo mag-charge dito ng ating mga gadget. And then, maganda rin yung ating ignition. Ayan. So, para din siyang Honda Click yung datingan. Tapos, meron siyang shutter lock. Dito na rin binubuksan sa ignition yung ating seat. And then, meron din tayong side pocket. Dito sa side is mababaw lang. Dito naman, malalim. So, meron din tayong helmet hook dito. Yan. Meron din siyang kulay gold dito sa harap. Tapos, combination ng matte finish. So, sa upuan, ayan, makapal. Malambot hanggang dito sa ating OBR. Malapad, tsaka makapal yung foam. So, mamaya sakyan natin. And then, meron tayong helmet hook dito. Yung ating compartment, malawak din siya. So, nandito na rin yung ating mga user manual. Ayan, yung ating specs nandito rin, 'di ba? Ayan. So, ating side mirror, basic tools, and then kagandahan dito, ang linis ng ating gas tank dito, tsaka walang magagasgas, 'di ba? Ayan. Meron siyang plastic, and then pag natapon yung ating gas is meron siyang saluhan dito. So, dito sa side, may malaki tayong brass key. Ganda nung font, no? Tapos meron pa yung plastic. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga parang bubbles. Pag bago kasi yan, pwede nyo tanggalin na yan. Okay? Para at least, mas maganda na. At mas, yung kanyang decals is ma-appreciate na natin. So, kasi meron siyang mga bubbles pa. So, dito sa ilalim pala, meron siyang parang carbon fiber finish. Wala tayong helmet hook dito or utility hook. Ayan, yung ating foot pegs para sa angkas. Maliit lang din, combination ng rubber and metal. Smooth lang din. Ating grab bar, solid din. Ganda rin ng design. Yan, isang assembly lang din yan. Okay, so naka-monoshock tayo rito. Hindi siya adjustable. Meron tayong tire hugger dito. Flexible naman siya. Meron din tayong rubber dito na pangsalo ng mga putek. Para at least dun sa loob, hindi siya masyadong mapuputikan. Meron tayong kickstart dito. At least hindi inalis ni Modenas itong kickstart. Kasi laking tulong yan eh. Malapad yung ating panggilid, and then meron tayong Modenas na naka-emboss dito. Filter niya, parang mayroong carbon fiber finish dito. Parang hawig nga din siya ng Honda Click eh. Yung side dito, di ba? So, naka-drum brake tayo rito sa likod. Naka-tubeless tires na rin tayo rito. At yung size nito is 90 by 90 by 14. Ayan. So, Maxxis na rin yung kanyang brand. Taillight naman, napakaganda rin ng itsura ng ating taillight, is LED rin yan. Signal light niya, LED rin. Meron tayong reflector, may Modenas dito sa ilalim. Plate light, meron din tayo. At yung lagay ng ating plate, meron na rin siyang side by side na reflector. Ayan. So, dito naman sa side, naka-air-cooled nga pala ang isang to. Okay, tapos meron din tayong swing arm. Maganda rin yung ating exhaust, para din siyang pang Honda Click yung datingan. Ayan. So, kagaya ng carb type, same lang din naman yung design nila rito. Mula dito hanggang sa headlight, same lang din naman yan. Kung napanood nyo na yung carb type, same lang din naman yon. Pero ang pinagkaiba kasi nila, yung decals, tsaka yung color variant. Kasi yung last time is chameleon, no? Maganda yung ano na yun, maganda yung kulay na yon, talagang pinaglaruan ni Euromotor yung ganong kulay. So sana mas marami pa. At meron din ganong kulay ang FI. So check pa rin natin yan kapag available na yung ganong color variant. Pero ayan, 'di ba? Ang ganda ng white niya. Hindi lang siya yung bastang white na ano eh, 'di ba? Makikita niyo diyan na parang ano siya, yung pearl white na yung datingan niya. Tapos ang ganda ng itsura ng kanyang park light. Yan, park light yan. Ito, headlight, LED. Halos lahat ng ilaw na to ay naka-LED na. Ayan. So, syempre, meron pa rin tayong Euromotor dito na logo. Parang carbon fiber finish dito. Napakaganda niyan. So, syempre, sa kanyang handlebar or sa kanyang lever, meron tayong brake lever. Ayan, napakaganda ng features niyan para sa mga alanganing lugar. Pwede tayong mag-brakes.
And sa kanyang decals, ayan, kulay black naman yung decals. Minimalist lang siya para sa akin, hindi siya mukhang sabog. Bagay na bagay talaga yung combination ng black and white. Lalo na dito sa decals na to. Pero syempre, kung gusto niyo ng mas quality na decals, pwede tayong magpagawa kay Decal Authority. Available yan sa Shopee and Lazada. Tama ba ako, Decal Authority? Ayan. So, pwede nyo silang kontakin sa mga gusto magpagawa ng decals. Yan, quality and talagang recommended natin yan sa paggawa ng decals. So, ayun na nga, sa kanyang front fender, meron tayo ritong bulky. Maganda yung plastic. Meron tayong decals na black. And yung extension nga pala ng front fender is medyo maiksi lang. Naka-telescopic fork tayo rito. Naka-mugs na rin tayo rito. At kulay gold yung kanyang mugs. Ayan. So, Wanda na yung kanyang tires or yung brand neto. At yung kanyang size ay 7090 by 14, tubeless na rin yan. So dito talaga ako nagagandahan sa kanyang mugs. Hindi ka na magpapapaint, naka-gold na siya. Dito naman sa side, meron tayo ritong single disc brake, single pot caliper. Ayan. And then, maluwag yung ating gulay board. At kagandahan dito, wala rito yung battery niya. So yung iba kasi, ayaw na nasa gulay board yung kanilang battery. Nandito siya sa compartment natin. So mamaya pakita natin. And sa ilalim, ganda ng design dito. Meron siyang parang carbon fiber finish dito. And dito rin sa harap. Okay? Naka-upright position din tayo rito sa kanyang handlebar. So hindi na natin siya i-on or hindi na natin pina-activate kasi nga same lang din naman yung kanyang panel na color display, no? Sa carb type, same pa rin naman yan. So, meron tayo ditong headlight, park light, and off, and electric starter. Lever, medyo malapad din naman siya. Ayan, smooth lang din. Makapit, and then throttle, sobrang babaw. Sa side naman, yung ating lever din dito. Ayan, smooth lang din. Yung grip niya, makapit din. And meron tayong high and low, signal light, and then busina. So meron din siyang built-in hazard. So para ma-activate niyo yung hazard, click niyo yung left and right, mag-activate na yung kanyang hazard. So para patayin, push niyo lang to. Okay? So ganun lang din naman siya. So meron din tayo rito USB charging port. Ayan. So ready na yan. Cord na lang yung kailangan nyo. Yung ating side pocket is malalim dito sa side. Dito naman medyo maliit lang. And then, yung ating ignition, meron din tayong shutter lock dito. And then, maganda na rin yung design. At dito na rin binubuksan yung ating seat. And then, yung on. Okay? So, yan. Meron din tayong utility hook dito. So, yung forma niya rito talagang meron siyang aggressive na design. May mga patulos yan. So, sa kanyang upuan, malambot. Sobrang lambot ng upuan na ito. Ayan. Sobrang lambot niya. Hanggang dito sa ating OBR. Ayan, so ating compartment, dito yung battery. Ayan, so kahit pa paano, meron tayong mapaglalagyan. Ganyan ang itsura niya kapag may battery. So, kahit pa paano, meron tayong mapaglalagyan ng mga konting gamit. At least kahit pa paano meron. Helmet hook, meron din tayo rito. Pwede tayong maglagay ng bag, basic tools, dito sa kanyang ilalim na upuan. And then yung gas tank natin. And okay na rin to para sa 125, nasa 4 to 5 liters yung kanyang gas tank. So yung itsura ng ating grab bar, premium ang datingan niya, tapos kulay gray. Ayan, glossy finish. Ganda rin yung design niya. So parang meron din siyang carbon fiber finish dito. Dito naman sa ating side, yung decals niya talaga, ayan, easy. And then dito naman yung 125i. And then meron din tayong parang carbon fiber finish dito. Naka-air-cooled pa rin naman to. Ayan yung itsura niya. And then yung tambucho niya, stylish din. At meron din tayo parang carbon fiber finish dito. Naka-drum brake tayo. Ang size dito sa likod ay 80 by 90 by 14. Yung kanyang taillight na unique style din. And then LED na rin yan. Na light is nandito na rin. So mayroon tayong reflector, lagayan ng plate, and then malapad yung ating fender dito. So kagandahan din, meron tayo ritong kickstart. Para at least kapag nakalimutan natin yung battery, hindi tayo matitirikan, no? Makakauwi pa rin tayo. So, naka-monoshock tayo rito. Ayan yung itsura niya.
And then, wala pa rin tayo rito side stand, kill switch, pero malay naman natin sa mga upgrade na susunod nito, lagyan na nila. Yung itsura nga pala ng kanyang tapakan para sa angkas, ito, simple lang, medyo maliit lang din siya. Ayan, pero solid yan. Ayan, matibay yan. Okay? So, Yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan, subscribe ka na sa aking YouTube channel, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.